Magandang araw po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ngayong linggo ay tungkol sa kaharian ng Diyos na inihalin tulad sa kayamanang nakabaon sa bukid, sa mamahaling perlas, sa malaking lambat, at sa eskriba na pinuno ng sambahayan. Pagnilayan po natin ang ating ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 13, verses 44 to 52. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yon. Ayan, so yung ating pong unang talata ay nakapatungkol po sa paghahari ng Diyos sa atin. So paano ba nating masasabi ang paghahari ng Diyos sa atin? Alam po ninyo sa panahon natin ngayon, tayo naman talagang lahat po ay naghahanap po ng kaligayahan sa pamagitan po ng material na bagay. So kung titignan po natin yung mga bagay na ito, pagka po tayo ay lumisan sa lupa, yun po yung mga hindi natin madadala sa langit. So ngayon po ang sinasabi ng ating gospel, yung kaharian ng Diyos ay kagaya ng tayo po ay makatagpo ng kayamanan na kung saan handa tayong ipagbili yung ating mga ari-arian. Pag sinabing ari-arian, pwede nating ihilun tulad dyan sa mga tao-tauhan. Ibig sabihin ng tao-tauhan, mga peke, kaya nga po tao-tauhan. Yung ari-arian din, pwede nating sabihin, hindi po sa atin. So ano yung mga bagay na yan? Ito po yung handa tayong tanggalin lahat ng mga bagay na na-acquire natin sa pamagitan po ng ating pong kakayanan. Nakakabili tayo ng bahay, nakakabili tayo ng sasakyan, gadgets, ano pa man. Pero po sa atin pong gospel, pinakikita lang na hindi po siya ganun kahalaga kumpara po sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos po kasi, ito po yung walang katumbas na kaligayahan ang ibibigay sa atin. Ito yung hahangarin po nating mawala ang lahat, wag lang po yung ginagawa natin para sa Kanya. Bakit? Kasi po ang kaharian ng Diyos, kailangan po kagaya ng gospel natin, kailangan nating trabahuhin. Hukayin nga po, di po ba sa gospel natin? Ano? So ibig sabihin lang, kagaya po ng mga magsasaka, kailangan natin po magbungkal ng lupa. Yung bungkalin po natin yung ating puso kung punong-puno na ito ng lupa. Ibig sabihin, ito yung masyado na tayong makamaterial. Hanggang sa ating pagbubungkal sa ating puso, matatagpuan po natin, yun pong ating original na kaligayahan. Ano yun? Yung pagiging mabuti. At pag naghahari po sa atin ng Diyos, sigurado po, ang lahat ng ating magiging kilos ay patungkol sa Kanya. So sinasabi lang po dito, kung atin po ngayong nagagawa na yung mga kasanayan natin, na kumbaga po, nagtatrabaho tayo, kung sakali, kumikita tayo sa transaction, but this time po, ang sinasabi ng ating gospel, ito yung hanapin mo kung ano talaga yung meron sa puso mo, yung kabutihang meron ka. Tama po na meron tayong hinihiling na material, but this time po sinasabi, sa paghahari ng Diyos, pagka po tayo mga nangawala sa lupa, hindi po natin madadala sa langit yung mga bagay na ating na-acquire dito. Pero po, yung kaharian na binibigay po sa atin ng Diyos, pag naghahari siya sa atin, sigurado yon, puro po kabutihan ang ating gagampanan. At ngayon, dun po natin makikita, wala nang iba pang tutumbas, na kaligayahan ang ibibigay sa atin, na pagkatagpuan po natin ito, handa tayo mawala ang lahat. Subalit ang paghahari ng Diyos, yung paggawa ng kabutihan, sa ngalan ng Diyos, yun po yung paghahari ng Diyos sa atin . Kasi po ang Diyos ay natural na mabuti. Pag naghahari na sa atin ang Diyos, sigurado po, puro kabutihan ang gagampanan natin. At yun po yung walang katumbas na halaga ng anumang kayamanan o pera dito sa mundo. Dahil alam po ninyo, sa panahon ngayon, wala pong ibang nakapagbibigay kapayapaan sa tao, kundi po yung lumapit sa Diyos. At kung tayo po lumalapit sa Diyos, atin pong hilingin na maghari sa atin yung Kanya pong pamamaraan para sa ganon, lagi po tayong masaya sa paggawa ng kabutihan. Dahil po ang paggawa ng kabutihan, dito lang po natin mararanasan ang paghahari ng Diyos. Amen. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yon. Ayan, at ngayon naman po sa ating ikalawang talata, dito po ay makita natin na sinasabi po ang pagkahari o kaharian ng Diyos ay kagaya ng isang mangalakal.
na kung saan po ay pag natagpuan na po yung kanyang perlas na hinahanap, ano, yung po kasi mga ngalakal, ito po yung mga taong nakikipag-barter, ano. So kung ano yung meron ka, papalitan ko sa iyo. Nung panahon po nila, yan po ang nagaganap. Hindi po masyadong mahalaga noon ng mga pera. Kumisan po kung ano yung mahalagang meron ka, yun po itutumbasan ng iyong kasabay na nagkakalakal. So dito po, titignan po natin ay ang atin pong ikalawang talata ay kagaya po ng isang tao na naman ng mga ngalakal na pag natagpuan po yung mahalaga o pinakamahalagang perlas ay handa po siyang ibenta rin ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabili lamang iyon. So yun po yung kagaya din ng ating number one. Ano? Kumbaga po, sinasabi lang dito sa ikalawa, ito po yung magpakalalim tayo sa aral ng Diyos kasi po ang perlas po sinisisid po sa ilalim ng dagat. So ibig sabihin lang sa pagsisid po natin sa ating kaharian ng langit, ibig sabihin lang pakalalim po tayo sa aral. Dun po yung pag dumalim ka na sa aral, handa ka na pong ibenta ulit ang lahat. Ibig sabihin, walang katumbas na kaligayahan ng paghahari po ng langit sa atin. So yun po ang hinihiling na sa atin, para mas talo po tayo maging epektibong alagad ng Diyos o para maghari sa atin ang kaharian ng Diyos po. Pag sinasabi natin, ulitin po natin ang paghahari ng Diyos, yun yung tinataglay na po natin. Kung naghahari sa'yo, ano ba yung ugaling naghahari sa'yo? Ano ba yung ugaling tinataglay mo na? So dito sa pagkakataong ito, kagaya rin po ng ating number one, yung mga ngalakal, humahanap po siya ng pinaka-precious, mga mahahalaga, pinakamahalagang bagay na pwede po niyang tumbasan. At ito yung sinasabi natin, kung natagpuan na po niya yung pinakamahalagang perlas, ibig sabihin lang, ito yung wala nang iba pang mas magmamahal pa. Ibig sabihin lang, ganoon din po yung kaharian ng langit, wala na pong katumbas, na anumang presyo at halaga ang kaharian ng Diyos sa atin. Dahil sigurado po, sa lahat sa atin, napakahirap humanap ng kapayapaan. Pero po pagdating po sa kaharian ng Diyos, lagi tayong payapa. Ang sinasabi nga po natin sa panahon ngayon, wala po ibang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Hindi yung mabibili yan sa mga drugstores. Yung pong kapayapaan sinasabi natin, Diyos lamang ang nagbibigay ng kapayapaan na tunay. Ito yung kaligayahang kakaiba dahil hindi mo tatagpuan sa material. Ang material, halimbawa ang pera, oo, may pera kang hawak ngayon, pero pag naubos yan, yung saya mo kasabay ng pagkaubos ng perang hawak mo, mawawala din. Samantalang pagdating po sa paghahari ng Diyos, the more tayong gumagawa ng kabutihan para sa paghahari ng Diyos, sigurado po, the more tayong binibigyan ng biyaya ng Diyos ng kaligayahan at kapayapaan ng ating damdamin. So ang sinasabi ng ating ikalawang talata ay sisirin po natin yung ating perlas na pinakamahalaga. Ibig sabihin lang, sisirin po natin ay magpakalalim po tayo ng aral ng Diyos. Yung po bang mga taong handa pong mag-aral pa, mga taong handa pang matuto, sa mga taong kaya po tayong bigyan ng aral na mas malalim. At sigurado po, kung malalim tayo sa aral, hindi tayo papatol. Kung malalim tayo sa aral, ito yung handa nating mahalin ng ating kapwa. Dahil po yun yung mga kautusan na binigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Kung pinapamalas po natin ang pagmamahal natin kay Yesu Kristo, obligado po tayong sundin yung kanyang kautusan. Dalawang kautusan, ang sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at buong lakas. At yung ikalawa, panagutan ng iyong kapwa, kagaya ng pananagutan mo sa iyong sarili. So pagka po yan, nagaganap na po natin sa ating buhay yan, doon na po natin masasabi na naghahari po sa atin ang Diyos o ang kaharian ng Diyos ay sumasa atin. Amen po. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang, at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Ayan, so ito po yung ating ikatlong bahagi ng ating gospel, ikatlong talata. Dito ay binabanggit ang paghahari po ng Diyos ay kagaya po ng isang tao na gumamit ng malaking lambat.
So tayo po maaari nating masabi yung pong malaking lambat, ito po yung pamamaraan ng pagmimisyon o pag-aakay sa ating kapwa. So tayo po kasi ay masasabi natin na lahat po ng tao ay kagaya ng isang isda. Bakit? Ang mga isda po ay lumalangoy sa dagat. Kumbaga, ang dagat po ay simbolo ng Diyos. Kung titignan natin, siya po yung kasing may lalim at may lasa, na hindi po gaya ng tao. Ang simbolo ng tao, karaniwan po ay ilog, na kung saan ito po yung walang lasa, maingay, bato-bato pa. So bakit po natin ito idinudugtong? So ito po yung reflection lang na kung titignan po natin, lahat din po tayo. Dumating yung pagkakataon na tayo pong lahat ay wala pong direksyon. But sa pagkakataon po ito, makita po natin ng bawat tao po ngayon, lalo po sa mga lingkod na kagaya po natin, sana dumami po tayo, ay nagkakaroon po tayo ng direksyon na kung saan sinasabi kagaya ng lambat na nakahuli po ng mga isda at may mga isda pong tinapon. Yung mga isdang mabuti, ito po yung isinilid sa lalagyan na kung saan po, yun po yung iaalay para sa Diyos. So sino yung mga yon? Ito yung mga tao pong handa pong maglingkod para po sa Diyos. Ngayon yung sinasabi naman na wala lang silbi na itinapon, totoo naman po, paano mo makukuha yon? Ito yung mga akayin, mga kailang misyoning tao po, na kung titignan niyo po, bakit po wala lang silbi? Kagaya po ng mga isda, yung walang silbi dito, ito yung mga patay na, yung mga bilisana. Hindi po tayo kumakain ng ganyan. At hindi rin po tayo mag-aalay sa Diyos na mga taong bilasa o mga isda ang dating po ng bilasa. Ibig sabihin, yung mga namatay na, ito yung kahit na anong gawin mo, ay hindi na po natin kayang dalhin sa simbahan. Yung mga taong ang paniniwala po nila ay sapat na sa kanila kung ano man po yung ginawa nila. Yung mga tao talaga na hindi po natin maunawaan pero pagdating po sa pagsisimba ay ayaw. Yung mga taong pag nilalapit po sa simbahan, the more silang tumatanggi sa iyo. Lalo pa yung sinasabi nila na okay na ako, graduate na ako sa ganyan. Pagka po ganun, maaari nating sabihin yan, kagaya ng mga isdang wala ng silbing itinapon, ito po yung mga tao na ayaw na pong sumunod. So ito naman po yun, hindi naman po tayo pinipilit ng Diyos na akayin yung mga yan. Subalit ang sinasabi po niya sa atin, ano ba ang inuutos sa atin? Mag-mission ka bilang alagad. Mag-aya ka ng kagaya mo. Mamingwit ka o kaya naman ay gumamit ka po ng gumamit ka po ng lambat sa tao. So sa ating lambat po, maaari mong sabihin yan, ito yung method natin kung paano po tayo makakapag-mission at makakapag-akay ng ating kapwa papunta sa Diyos. Ngayon, sa ating po ginagawa, may mga taong agad-agad sumasama, may mga taong pagkasabi mo, mag-iisip pero sasama. Pero may mga tao talaga na kahit anong aya po natin, sila po yung magre-represent, ng mga isdang wala ng silbi. Kasi kahit anong aya natin sa kanya, kahit anong yaya natin, kahit anong lambing natin sa kanila, talagang ayaw po nila. So ang gusto po ng Diyos sa atin, huwag tayo manatili sa mga taong ganoon. Maghanap ka pa ng ibang pwede nating ialay sa Diyos. Sabi nga natin, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan pa rin po ni Jesus. Ngunit, sino po ang magdadala kung hindi na siya bababa sa lupa? Tayo po ng mga lingkod. May mga choir, may mga lector, may mga bag collector, may mga kagaya po namin, mga katikista. So sa pamamagitan po natin, sana po maging instrumento tayo para maging lambat o makapanglambat ng ating kapwa. Nakagaya man natin, hindi po tayo nagsimula na agad-agad po tayo ay nasa tamang direksyon. Subalit, kung tayo po naranasan natin na maging tamang ating direksyon, ay wag po tayo makontento na tayo lang. Dapat po may iba pong taong maisama tayo papunta sa Diyos. Dalhin natin ang simbahan. Yan po ang pinakamagandang paraan para po tayo ay mapalapit po sa lipin ni Jesucristo o maging kapamilya po ng Katoliko, Kristiyano. So ano pa sabi dito? Ay kagaya po dito yung pagbubukod-bukod din po yung pong isdang may silbi at wala. So sinasabi lang naman talaga sa atin doon, kagaya rin ng paggunaw ng ating daigdig o anong sabi dito? Katapusan ng ating daigdig. Sa katapusan po ng ating daigdig, ito yung may lilitaw pong anghel na kung saan ihiwalay din yung masama at mabuti. So dito po, sinasabi yung anghel, ito po yung kung tayo po ay naglilingkod na po sa Diyos ng tama at tayo po ay lumalalim na, kagaya ng binanggit natin. Una, tumrabaho tayo para sa Diyos. Ikalawa, tayo po ay sumisid para makuha yung perlas na yan, na kung saan parehas po yan, ito yung pinakamahalagang bagay
na kung saan pwede nating masabi, walang katumbas po ang ibibigay sa ating kaligayahan. Walang katumbas na kapayapaan ang ibibigay sa atin pagka po tayo ay naglingkod para sa Diyos. Makamit lamang natin ang kanyang kaharian. At kagaya po sa ating ikatlo, dito yung sinasabi, na tayo po ay kagaya po ng isang mangingisda na merong lambat na gamit. Na kahit mahirap, tuloy lang. Kasi po bakit? Sa pag-aakay ng ating kapwa, sa pag-mission sa ating kapwa, dito lang tayo magkakaroon ng kaligayahan na siksik, lilik at umapaw. At mula dito, kagaya din po yan ng pagwawakas ng ating daigdig. Kung saan lumalabas po ang anghel. Ibig sabihin, bagamat may laya ang anghel, yung kanya pong kaliwanagan ng isipan ay ginagamit niya po lagi sa kabutihan. Kaya po malinaw po yun, yung kanyang pag-iisip dahil sa liwanag, lagi po niyang ginagamit yung kanyang mga pagdidesisyon sa tamang paraan. At kung dating po yun, pagkawakas ng ating daigdig, na ibig sabihin, dati-dati sa ating daigdig, tayo po ang hari. Tayo ang nasusunod. Tayo dapat ang lagi po magdidikta. But this time po, yung pong ating free will na nagagamit sa ating daigdig ay unti-unti pong mawawala. Bakit? Atin pong hinahangad ang paghahari ng Diyos sa atin. At pag naghahari ang Diyos sa atin, ang atin pong magiging kilos, ang ating magiging galaw ay laging para sa Kanya. So dito po yun, yung paghihiwalay din ng masama at mabuti. Bakit? Siyempre, pagka po lingkod na tayo ng Diyos, alam na natin ngayon yung tama at mali. So sinasabi dito, ihiwalay mo rin ang pagiging banal, yung nakapagpapabuti sa iyong sarili. At ihiwalay mo rin yung mga masasama, yun yung mga nakapagpapasama sa iyong sarili. Kasi bakit? Maliwanag na po sa ating isipan, kagaya ng anghel na binabanggit, kaya na po nating mamili ng tama at mali. Yun po yung mga nagiging perks, yung mga nagiging biyaya ng mga taong ang ibig po ay maghari sa atin ng Diyos. So sa mga tao maghahari ang Diyos, ibig sabihin yung kalooban ng Diyos ay puro kabutihan, malalaman po natin kung ano yung tama at mali. So yun po yung ating ikatlo, Kaya po dadako tayo sa ating pang-apat na talata. Amen, amen. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Yan. So ito na po tayo sa ating ikaapat na bahagi o ikaapat na talata sa ating gospel. So dito po makita po natin ay sinabi po sa ating talata, naiintindihan ba ninyo o naunawaan ba ninyo? Sabing gano'n, ang lahat ng ito. Ibig sabihin po, kung tayo po ay mababasa natin yan, ang kinakausap po lagi ng gospel ay tayo pong mga ibig na maging lingkod, ibig na maging alagad. Kaya sumagot po yung ating mga tagasagot ng opo. Kaya naman binabanggit po, ang kaharian din daw po ng langit ay kinikilala po ng mga eskriba. So ano po ang mga eskriba? Ang mga eskriba po, sila po yung mga taong dalubhasa din sa aral ng Diyos noong panahon ng mga Hudyo. Ano ba ibig sabihin nito? Bakit sila naging dalubhasa? Ang mga eskriba po ay yung masasabi natin sa panahon ngayon, sila yung mga secretary. O parang halimbawa po sa court, Sa court, meron din po stenographer diyan. Na kung saan binabanggit po yung lahat ng batas, kung ano dapat ipataw, kung ano yung anong aaralin, may eskriba po. So sila yung naglilista nung mga pinag-uusapan. At kayon, unti-unti po sa pakikinig sa mga abogado, unti-unti sila nagiging dalubhasa. Nakukuha po natin. Kaya naman sinasabi ito, yung mga eskriba rin po ay kumikilala sa paghahari ng Diyos. Bakit? Sila man po unti-unti po nagiging dalubhasa, natututo. Siyempre pagka po natututo, ang ating pong nais, yung ating natutunan, ay atin pong magawa. Sa sinasabi na kagaya po ng eskriba na kumikilala po sa paghahari ng Diyos at kagaya rin po ng ama ng sambahayan na naglalabas ng luma at bago. So bakit ganon? Siyempre po, sa ama ng sambahayan, ang nilalabas po parang sa may bisita, ang nilalabas natin lagi yung mga bago. Bagong plato, bagong mga tasa, bagong mga kutsara, At yung mga luma naman, ito din yung mga inaalis natin, na hindi natin ipinakikita sa ating mga bisita. Gayon din, bakit nabanggit po yung eskriba? Sa atin po, na mga naglilingkod, parang kagaya din tayo ng mga eskriba,
unti-unti sa atin pong pakikipag-ugnayan sa Diyos sa tulong ng ating mga tagapagturo, na mga pari natin, na mga madre natin, mga fellow catechist natin, sila po yung unti-unti nagtuturo sa atin at unti-unti po tayo naging dalubhasa. So, ibig sabihin lang, unti-unti po tayong natututo. So, ang ibig sabihin, bakit po naglalabas ng luma't bago? Ito yun po kasing aral ng Diyos. Sabi nga po, kung maalala po natin, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang sinasabi, yun daw kaligayahan ng damdamin natin o yung luwalhati ay saan daw po natatamo. Kagaya po nung una, ngayon at pagpakailanman, wala pong ibang paraan kundi yung pong luwalhati sa ngalan po ng Holy Trinity. Di po ba? So dito sinasabi natin, kagaya man dito sa panahon po natin ngayon, yung mga eskribang ito, tayo man yan, naglalabas tayo ng luma at bago. Ano ibig sabihin nun? Yung mga katuruan po natin, laging akmayan. Ang mga gospels natin, lagi pong papasok yan sa anumang panahon natin ngayon. Applicable po noon, applicable ngayon. So maliwanag na sinasabi po sa ating gospel din, yung mga eskriba, yung mga naging dalubhasa, kung tayo po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Diyos, kung tayo po ay patuloy na nakikipag-relasyon sa Diyos, inaalam natin ang tungkol sa Kanya. Sigurado po, unti-unti, maglalabas din po tayo ng bago at luma. Meaning, parang ganito, kung ang kausap po natin ay mga bata, ang ilalabas natin ay pambata. Kung ang kausap natin ay mga maedad, ang ilalabas nating aral ay yung pang maedad. Iaakma po natin, iaakma natin kung ano pwede natin ipangaral sa kanila. Dahil ang tunay po na naghahari sa atin, kung naghahari sa atin ang Diyos, maniwala po tayong lahat. Ang ilalabas po natin ay walang iba, kundi yung mga tamang aral na aakma po sa mga ating makakausap at makakaharap. Yun po ang silbi po ng isang alagad. Yun po ang gamit ng isang alagad. Hindi po tayo pwede ng mangaral kung tayo po ay kay Kristo nang naitataas po natin na yung ating sarili. Bakit? Ang pahahalagaan po natin yung pong aral na may aral pong dala-dala sa atin ni Jesucristo na kung saan yun yung iti-treasure natin. Pag tinreasure natin ito, alam natin walang katumbas. Kung naging masaya tayo, hindi po pwedeng tayo lang. Kailangan po makapagpasaya din tayo ng ating kapwa. Kailangan tayo po yung makapaglambat din ng ating kapwa dahil kagaya man po natin, nung nagsimula po tayo dito, hindi po lahat tayo ay banal agad. Subalit, nagsusubok po tayo, sumusubok na maging tunay na alagad sa pamamagitan ng pagpapakalalim. Una po sa lahat, banggitin natin yung una, hinihiling sa atin ng ating gospel, lalo ng ating Diyos, na maging alagad tayo, tumabaho tayo para sa Kanya. Dahil po, hindi po pwede na puro pangkatawang lupa yung ating tinatrabaho. Kailangan din magtrabaho tayo para sa Diyos. At ikalawa, kung natagpuan na po natin sa ating mga sarili ang katumbas ng peres na ito, yung aral na magbibigay sa atin ng kaligayahan na wala pong katumbas na halaga, pakaingatan din po natin. So, maliwanag ito, yung 1 and 2, sinasabi na atin pong pahalagahan ang aral na galing sa Diyos. At yung ikatlo naman, maliwanag po sinasabi dito, na yung pong atin pong ginagawang kabutihan o yung ating pagpapakasakit at yung ginagawa nating paglapit sa Diyos ay kagaya din naman po mga paglalambat. Kung paano po tayong napunta dito, ganoon din, gumawa tayo ng paraan na makapagsama tayo dito ng mga isdang wala ring direksyon kagaya natin noon. At dahil po ito, maliwanag din, dating ang panahon, kagaya ng anghel, magliliwanag ang ating isipan, bagamat may kalayaan naman tayo sa free will, pipiliin na po natin yung mga bagay na makakapagpabanal sa atin at isasantabi po natin yung mga makapagpapasama. At dito po sa ating panghuli, maliwanag po, pagka po tayo, yung ating daigdig ay gumunaw na dahil ang ating daigdig ngayon gusto nating pasukin ay daigdig ng Diyos para maghari sa atin, ay maglalabas tayo ng bago at luma kagaya ng sambahayan ay pinuno ng sambahayan at ng mga eskriba. Handa tayo maglabas ng mga aral na aakma para po sa ating mga aakayin dito. Kung paano tayo naakay ng iba, ganoon din po tayo mag-aakay ng iba sa panahon natin. Kumbaga, kung paano tayo nadala dito, tayo rin po ay magdadala kung paano tayong nadala ng iba. Meaning, kung umakma sa kanila yung pamamaraan na ito, maaaring sa iba hindi. Gumamit ka ng paraan na pwedeng magamit mo na makapagsama ka dito. Kagaya din ng paglalambat. Ang paglalambat po ay maaari mo sabihin na maghahayo mo ka at ayusin mo ito kasi maaaring sa unang gawa mo ay mali. Yung maling pagkakahagis, hindi sa kanan, yung mga ganun po ba.
So sa atin lang, maliwanag na sinasabi, napakaganda po ng ating gospel, na kung tayo po ay ibig din po nating pahalagahan ng ibang tao, yung ating Diyos, at maghari din sa kanila ang kaharian ng kabutihan, walang iba kung Diyos, kundi ang Diyos lang, ay matuturin po tayong gumamit ng mga paraan para po tayo ay makapagsama ng ating kapwa-tao dito dahil yun po ang ating pananagutan. So sana po may napulot po kayo sa aming ginawang pagtatalakay na ito. Kaya naman po, salamat po sa mga nakinig po sa atin. Muli po, maraming salamat at amen po sa inyo. So, ito po ang personal reflections ni Kuya Fred. Sana po meron tayong napulot na magandang aral. Lagi po nating tatandaan na ang kaharian ng Diyos ang ating tanging yaman. Maraming pong salamat sa pakikinig at magkita-kita po tayong muli. God bless you all.